Sa nakalipas na 5 game, Kai Sotto is averaging 20.4 points and 10.2 rebounds. Kaya maraming nagsasabi na tumaas ang confidence nitong ating kababayan sa koponan ng Yokohama. And for the players, isa sa dapat i-credit ay si Yuki Kawamura, making things possible lalo na sa mga plays sa ilalim patungo kay Kaiju. Kahit man ang kanilang head coach na si Taketo Aoki ay umaasa rin kay Kawamura. Kaya nang natalo sila sa Kawasaki nung isang araw ay spacing issue raw sa kanilang point guard. Pero sila ay nakapag-adjust ng mga sumunod na games at pinili si Kai Sotto para mag-take over sa opensa. Doon daw ginamit ang height ni Kai at gawing kalakasan at siya ay natuwa dahil nag-contribute ng maganda ang Pinoy Young Center. And na-extend pa ang good game ni Sotto hanggang sa koponan nila 3rd year Ravenna as his second straight double-double. So ganyan dapat gawin ni Kai kung gusto niya mag-upgrade ng liga. Marami pang games ngayong season, kaya marami pa rin pagkakataon na mai-showcase ang sarili. Well, along the way ay maaaring hindi all the time ay maganda ang numero ni Sotto, pero mainam pa rin talaga na siya ay maging consistent sa mga remaining games ng Yokohama B Corsairs. Kung may good news sa mga performance ni Sotto, ay may malaking bagay na paparating ayon sa young successful coach na si Charles Chu. Maraming nakakita sa kanyang post na great talk with a top NBA international agent, big things to come, exciting. Ito ba'y hudyat na may magandang balitang darating para sa Philippine basketball? So may ilang fans ang nag-react at inassume agad na ito ay tungkol kay Kevin Kembao o connected sa Dubai tournament. Noong time na yon ay kanyang pinabulaanan na wala pang namamagitan sa pagitan ni Kevin Kembao at ng NBA team. Ito naman ay kinumpirma ni KQ na sa time na yon ay wala pa raw. Well, for now, ang mahalaga ay may posibleng good news, hopefully ay malaking balita para sa Benilde at strong group coach. Hindi lamang para kay KQ o Kaiju dahil mas mainam na magkaroon din ng opportunity ang iba pa nating mga rising stars na mayroon ding mga pangarap para sa kanilang mga karir. Para naman sa mga nagtatanong kung pwede nga bang lumipat sa US NCAA si KQ, yes, posible kapag siya ay dumaan sa recruiting process and considering kung saan nga bang school siya lilipat. Isang halimbawa ay si Yoo Jun-suk ng South Korea na nakapag-transfer mula University of Korea patungong Gonzaga, isang kilalang school sa US NCAA Division 1. For now, habang walang desisyon, ay expected na babalik ng Lasal itong si KQ. Kung sakaling matuloy skill-wise, ay hindi naman magkapahuli itong si Kembao at ang asset na nakikita natin sa kanya ay ang work ethic nito. Pero sa ngayon sana ay makuha ng kampo ni Kembao ang best decision para sa kanya. Napaka-importante niyan, lalo na kung international ang pag-uusapan at hindi lahat ng player ay nabibigyan ng magandang oportunidad.